Matindi po ang mga kalaban ni Grandmaster Wasiso dito po sa Day 2 ng Grandchester Super Rapid and Blitz Poland 2026. Game 1 niya itong si Sindarov. Game 2 niya Aleresa. Game 3 niya Gukesh. Anong nangyari? Aba, dito po kay Sindarov, matindi po ang nangyari. Dahil puti si Wesley, nag-deport po siya. Sinagot ng D5, C4, Queen's Gambit, nag-decline, nag-knight to C3, tapos nag-C6 lang. Yan po yung ginawa ni Sindarov kay Hikaru Nakamura. Tinira ni Hikaru E4. Pero sabi ni Wesley, inubos mo si Hikaru doon. Masyado kang prepared boy. Etong sayo, nag-E3 lang. Kunat lang. Pagka E3, nag-knight lang po sa may F6 na sinagot lang ng knight to F3 develop. Tumira po ng knight BD7 na tinirahan ng bishop D3. Ito po yung tinatawag nilang semi-slab. So, normal po yan na pagka bishop D3, kinakapture po yung C4. Bakit? Pagka takes B5. Pagka B5, aatras, and then A6. Kung hindi po ako nagkakamali, no, ibalik ko po. Pero na ito ni Sindarov, puti siya laban kay Pabi. Pero si Wesley ang puti ngayon, siya po yung umatras sa bishop D3, nag-A6 na. Ang idea po ng A6, gusto niya pong suportahan yung B5 para makapag C5. Tinirahan po yan ni Wesley agad ng E4. Ayan, no, lakas ng gitna, di ba? At itong si Sindarov, nag-C5 na nga. At pagka C5, tumira si Wesley ng D5. Tingnan nyo po yung oras ng dalawa. Move number 10 na si Sindarov halos hindi nabawasan. Nadagdagan pa nga na konti. 25 minutes pa rin. Si Wesley almost 25. So pagka D5, tumira po yan ng C4. Umatras sa may C2. And then tumira si Sindarov ng engine move number 1. And then tumira si Sindarov dito ng main line, Queen to C7. Anong idea ng Queen to C7? Pine-prevent po yung D6. Yun po yan. Kasi magdi-D6 yan eh. Anyway, after Queen C7, nag-castling yan. Sinagot po yan ng Bishop B7, tamang develop. Na sinagot ng Pawn takes E6, binawi po yan. And then tumira si Wesley ng tiradang talaga nga namang matindi din. Agresibong umatake, Knight to G5 agad. Inaatake yung pawn sa E6 na dinipensa ng knight to C5. Ayan, lakas din ng knight eh. Dumipensa na, umatake pa. Yun ang nangyayari. Pagka knight to C5, sabi ni Wesley, gusto mo bang tikman yung pawn ko? Aba, sa'yo na yan. Tinulak lang. Pinakain lang yung pawn sa may E5, hitting the knight. Na kung saan hindi tumakbo, sabi ni Sindarov, pre-pawn, akin na yan. Kinapture niya. Ngayon, bakit pinakain yun? Dahil may rook to E1, tad-tad ng atake yung E-file. Meron po kasing threat sa queen. Pag gumalaw, may threat po dito. Tumakbo po yan sa D6. Ayan, para kahit papano nakadepensa, di na-capture na. Pagka takes, kinapture, and then Wesley so tumira lang po ng bishop to E3. At lahat po yan ay linya pa rin. Si Sindarov, so mabilis, so tingnan nyo yung time ni Sindarov, 24 minutes. Ang bishop to E3, ang pinakatema, gusto po itong tikman para makapture na gano'n. Tapos may threat sa bishop, may threat doon. Ayun, no, may mga threat din doon. Yan yung gusto niyang mangyari. Na sinagot lang ni Sindarov, di sa'yo na, castling na ako para lahat ng threat mo, pagka-capture mo sa E6, mawala. Si Wasiso naman, nag-rook lang po sa may D8, hitting the bishop na pag yung dinipensahan, sa sacrifice pa rin yan eh. Tapos may capture sa C5. Kaya umatras. Pagka-atras sa katinikman, takes and then kinapture na yung pawn sa may E6. Nabawi na ni Wesley so yung pawn. Ang kagandahan pa, nakuha niya yung mga open file. No? Tumira po yan ng rook to C8 para depensahan yung bishop. Saka na-atake din eh para umiwas. And then Wesley so nag-H3 lang. Grabe no. Linya pa rin pala yan. Ang idea po ng H3, preventing the knight G4, may pressure po kasi sa may F2. Si Sindarov, mabilis pa rin tumire. Anyway, pagka H3 ni Wesley, dito na. Tumira ng nobility si Sindarov. Ang linya po kasi before na ginawa, nag-rook to B8. Yung iba, nag-bishop to F8. Meron pa nga bishop to B4. Yan yung tatlong nangyari na before. Pero tumira si Sindarov ng nobility, bishop to B6 na kung saan mali. Mali pala yan. Bakit? Yung mga tiradang ginawa kanina, kaya po yun ay pwedeng itira dahil sa tiradang ito may knight takes G7.
Umalis po kasi yung bishop dito, nawalan ng bantay yung e7 square. Ano ngayon? Pagka-capture mo kasi, check sa e7, angat ka, nakain yung bishop mo. Yun ang nangyari. Kung titingnan niyo yung oras, lamang pa rin si Sindarov, pero material, lamang na si Wesley ng isang pawn. At may threat pa nga po dito na sinagot po yan ng rook A to B8. So, pinalit na, kinapture takes, and then tumira si Wesley ng G4. According sa engine evaluation, clearly better itong si Wesley. 1 pawn na pero kailangan niya lang ingatan dahil opposite bishop. Tumira po yan ng 8-6 para hindi matulakan. Nasinagot ng king move. Pagka king move, nag-bishop c7. Maganda yung bishop c7. Kasi mag-expand na yan dito. Dahan-dahan na yan, tutulak. 2 pawn ang magiging pass pawn sa may king side no? Kaya binantayan. Ngayon, pagkabantay, Wesley tumira po ng knight to d5. Hindi pa daw ganun kaganda. Ibalik natin ang number 1 engine move, knight to e2 and b3. Yan yung mga tirade. Dito ka daw iikot, mas maganda. Huwag mo daw ipalit yung kabayo. Bakit? Kasi pag tumalong ka dyan, pinalit mo yung kabayo, may chansang baka mauwi pa sa tabla yung laban. Opposite bishop kasi. Winning yan, pero hindi ganun kadali. By the way, tingnan nyo yung oras. Laki na kalamangan ni Sindarov, 11 minutes. 7 minutes na lang mahigit. Si Wesley, tumira po ng rook to d8. Ayan, pinapalit. Pinapalit ni Sindarov. At napilitan po si Wesley capturing yan. Binawi. Pag hindi niya kasi kinapture, papasok yung Tori dito So, ngayon, ano ang dapat gawin? Ayan na. Kasi magkikreate nga ng pass pawn. Si Wesley, yan ang kailangan niyang gawin. So, siya po ay nag-king move. Tumira po ng A5. Aba, mali pa nga daw Anyway, kahit tama yung tira, lamang pa rin. Ang tamang tira B4 daw para mabilis magka-pass pawn. Sinagot po ng A5, hindi ganun kabilis. Pero okay pa rin kasi nag-B3 naman si Wesley. Pagka B3, kinapture and then bishop takes. Pagka takes, nag-A4, umatras. Pagka atras, tingnan nyo po yung oras, medyo dumidikit na. Tumira po ng bishop A5. Itong si Sindarov, number 1 engine move. Anong intention niya? Ang gusto niya pong mangyari, itulak mo yan. Kasi tempting na itulak tas gaganito siya. Hindi mo maiwanan basta-basta to. Iikot ka pa na matagal ng ganon. Tapos pag nagtulak ka, medyo alang-alang. Kasi lalapitan ng king yan Hindi ka maka-king F5 na madali. Mahirap maitulak yung pawn. Mahirap, hindi mo maiwanan. Ganun mangyari. Ngayon, pag nilagay mo siya sa puti, makakapunta dito, mas madaling itabla. Kaya nga po, Wesley kailangan itira to. Nag-iisang tira para siguradong winning. King to F4. Dahil mauuna siya sa F5. So, tumira po ng ganun, tinulak lang. Nag-king G7, ayun, naunahan sa F5. Talaga maitutulak na. Anyway, tumira po ng bishop to C3, tulak. Ayan matutulak na talaga yan. Yan lang naman ang kailangan ayan, matulak yung mga pawn. Di ba? Natulak yung mga pawn. And there you go, lumapit doon. Capture takes. At ito ang kagandahan. Pag ganito pong opposite bishop yung labanan, ang style dyan, make sure na ilalagay mo yung pawn sa kakulay nito Tapos pag maitutulak mo siya, laging sa kakulay. Para maitutulak mo. Pag nilagay mo kasi yan sa puti, may chance ang hindi mo maitulak, mababantaan yung yung dark square. Example, tinulak mo yan, tabla yan, lalapit na ganun Tas ganun, hindi mo na maitutulak. Kaya lagi mo ilalagay yan sa kakulay ng bishop na square ng kalaban. Gumanon. Lumapit. Okay. And dito po, for some reason, natalo sa time. Anyway, kahit hindi siya natalo sa time, losing na din. Kasi ang susunod ng mga tira, ito. Tapos lalapit ka na naman. Ganun gagawin yan Unti-unti, lalagay mo lang sa item and that's already winning. At dahil doon, magandang simula ni Wesley. Game 1 pa lang, panalo na. Game number 2, kalaban niya naman si Grandmaster Ali Reza. Anong nangyari? Itim si Wesley, tinirahan po siya ni Ali Reza ng D4 na sinagot ni Wesley ng knight to F6, knight to F3, and then D5. Tapos Bishop F4, napunta sa London system. Pagka Bishop F4, Wesley, Bishop F5 lang. Bigyan ginagawa yan. Ang kadalasan C5, E3, or E6, ganun Pero ito Bishop F5, sumabay agad Pagka Bishop F5, nag-E3. At pagka E3, sinagot lang po yan ng E6. Na tinirahan ng knight jump agad, agresibo. Tinirahan lang ng H3. Grabe Ngayon, ang tanong coach, bakit ba nagmamadaling tumalon yan dyan? At bakit ang kunat naman H6 lang? Kasi sa ganitong linya pala, inuna yung knight to E5, bobombahin ka niya.
Ayun no, G4. At pagka G4, napaatras yan si Wesley. Pagka atras, nag-bishop to D3. Ayun, nobility na pala yan. Nangyari na pala ito before eh. Ang ginawa po, umatake dito ng H4. Pero si Ali Reza, bishop D3 nga ang pinawalan. So, nobility. Pagka bishop D3, nag-knight to E4 si Wesley. Pagka knight to E4, nag-H4. Ayun, medyo napunta din pala sa H4. Pagka H4, nag-F6 naman si Wesley. Hinahataw yung kabayo na paatras and then aggressively play C5 na. Ayun, sabi niya, puro katulak lang po sa king side. Ako naman, bibiyak ako sa gitna. Nag-C5, tumira po ng G4. Talagang aggressive mga sir. Nasinagot lang ni Wesley ng C4. Mali daw. Clearly better daw si Wesley kung knight C6 ang gagawin niya. Or if not, kainin mo to. Sinara kasi ni Wes. Ngayon, bakit niya sinara? Para mapilitan ko ma-sure. Tapos pagka takes, tumira po ng pawn takes pawn, tapos nag-rook to G1. Yun, mali. Ang best move po kasi is knight to C3. Ang rook to G1, mukha lang siyang magandang tingnan dahil makakagalaw yung knight, may pasok na ganun, at mukhang nagbabantay doon, pero wala. Kasi tinirahan lang po yan ng knight to C6, tamang develop ni Wesley, nag-knight to C3, ayan no, yan yung medyo na-delayed, umatras lang po. Itong si Ali Reza, dito ako na-supresa kasi ang ginamit niya sa pag-iisip, isang dosena. Grabe po, tumira siya after thinking for 12 minutes. A3, mali. Tingnan nyo yung time niya, 5 minutes na lang, biglang 10 minutes yung kalamangan ni Wesley. Bakit po siya nag-A3? Ibabalik ko ng konti, no? Tingin ko po, no, naalangan po siya sa simpleng queen move para makapag-castling because of this idea. Ayan, no, mape-pressure po kasi to sa kayong pawn. Tapos may mga tulak-tulak pa. Kaya mas pinili niya na mag-A3 to prevent the bishop B4. Kaso was so queen to B6, number 1 engine move yung pinawalan. Hitting the pawn, napilitan itulak, empasan captured, binawi, and then rook to C8 lang. Ayan o. Ayan o, maatake yung kabayo, bubukas eh. Ang matindi po kasi dito, hindi po yung simpleng depensa, hindi mo magawa and then may capture dun eh. Kaya napilitan po yan, mag-knight to A4. Pagka knight to A4, hitting the queen, tumakbo yung queen ni Wesley sa B5 na kung saan sinagot ng knight to dito. Aba, iikot-ikot na tinirahan lang ni Wesley ng B6. Huwag kang tatalon, Brad. Hindi pinapatalon yung kabayo. At dito po, immediately, boom, chumek si, Ali Reza. Pagka-check niya, sabi ni Wesley, check lamok ka, Brad. King move lang ako. Wala eh, para ka lang kagat lamok, walang diin. Walang diin eh. Anyway, tumira po ng king to D7, nag-knight lang po sa may C3, hitting the queen, napatakbo po sa may A5. Ang threat niya, yung kanyang kabayo, may threat din po dito. By the way, hindi pwede itulak dahil libre lang yan. Ganun na mangyayari. Pagka queen to A5, nag-knight lang po sa may D1 na sinagot ng bishop to E7. And after bishop E7, nag-rook lang po sa may B o G7. Pinipin po yung bishop. May mga tema siguro, papasok na ganun, nakapintas capture doon. Sinagot lang po yan ng rook to G8, hinamon. Hinamon lang ni Wesley na kung saan pumasok na nga yung reyna na sinagot ng rook to F8. Napabalik, gumanon. And then, eto na. Boom, tumalon yung kabayo. Actually, yung knight to B4 na yan, sinadjust yan ng anak ko sa live stream. ng anak kong 6 years old. Best move daw. Nakita niya pag kinapture, libre nga naman. At sa pagkakataong ito, hindi mo na madepensahan yung knight C2. Kasi pag nag-king move ka, knight C2 pa rin, nakahang naman ito. O, kaya, Ali Reza, tinira niya na yung number 1 engine move, which is to take and then capture. O, pagka-capture, nag-queen to E2, yan po yung number 1 engine move. The intention is this. Check. Punta ka saan? Dito. Check na naman. O, pag in-option mo, may ganon. Pero sabi ni Wesley, sige, sa'yo na yun. Gawin mo na. Bishop to C2, ipapalit na yung reyna. Hindi ginawa ni Ali Reza yung queen to B5 dito. Kasi po, ang gagawin king D8. At pag ikaw chumek dito, kakapturin pa rin yan eh. Wala palang mati yan. Ayan o. Tapos eto, mamatiin ka. Hindi ginawa ni Ali Reza. Ang ginawa niya po, nag-E4. Pero pagka E4 niya, tinirahan siya ni Wesley ng tiradang naparesign siya. Wala, ganun pa rin kasi. O, dinidelay lang yung capture. Actually, kahit ipalit mo na rin na winning na. Pero ito kasi may tagus pa dun, no? O, ganun mangyayari. Kaya nag-resign na lang. At dahil doon, 2 out of 2 si Wesley, solo lead bago pumunta sa round number 6.
Pumapangalawa nga lang si Niemann. 8 out of 10 si Wesley. Si Niemann 7 out of 10. Ngayon, kalaban ni Wesley last round, Grandmaster Gukesh Lee. Anong nangyari? Ito. Puti po si Wesley. E4, E5, Knight F3, Knight C6, tapos Knight to C3. Naging 3 knights na napunta sa 4 knights. Tapos, nag-bishop to B4 na tinira ng bishop to B5. Baliktad Nag-bishop to B5 na tinira ng bishop to B4. Tapos, nag-casting linya lahat yan. Pagka-castling, nag-casting din, kinapture, takes, kinapture. Abay, nag-rook doon, umatras, capture, takes, capture. Nako, nagkapalit-palit lang. Tumira po ng queen to F3, nag-knight doon, nag-queen to G3, bumalik, at ang ending, pabalik-balik. Nauwi sa tabla. Wesley, so ibig sabihin hindi na nagpilit. Tingin ko medyo may konting iwas sa nangyari nung day 1. Day 1 kasi panalo round 1 and 2, natalo last round kay Fabi. So at least dito panalo round 1 and 2, pero tabla yung next game. Tapos bukas, panalo na lahat. Mamaya pala yun. Sana panalo na mamaya lahat para grabe-grabe ka leading na. Mamaya po makakalaban niya yung tie for first na si Grandmaster Hans Mok Niemann. Ayan ito po yung kanilang standing ngayon. So, makakalaban niya si Niemann at ang matindi, kung sino manalo, solo lead. Di ba? Mabigat po yung laban ni Wesley last 3 rounds I mean, malalakas kasi talaga yung lineup Ayan Ang last 3 rounds niya po, Niemann, MBL, saka si Duda. Yun po yung last 3 rounds niya. And then mapupunta na sila sa Blitz event. Ayan. Last 3 rounds niya po sa Rapid event. Ayan, para malinaw. Kasi baka sabihin nyo tapos na. Hindi pa tapos. Anyway, maraming salamat po sa mga nanood ng ating video. Thank you po sa mga nag-download ng ating chess application sa Google Play Store. Available na sa mga hindi pa naka-download. Sana po masuportahan nyo. Mag-premium kayo para maganda. Kasi kailangan namin ng budget para ma-maintain yan Anyway, abangan nyo po yung sa Apple Store, iOS, under review pa rin kami. Pag natapos po yung lahat ng pinapagawa ng Apple na requirements, mapapublic na yan sa Apple. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Salamat po ulit sa inyong suporta. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Salamat ulit. That little mouse, 'cause I'm an albatross.